Hello again mga kapatid at welcome sa ating live sa Russia TV. This is part 2 mga kapatid ng ating debate between Samuel Tahuda ng MCGU laban kay Nolma Jeramil ng Grace Oriented Life Development Ang Church mga lakas ng kapatid. ulan, no? So dako tayo mga kapatid sa ating first stand ng negative at continue lang tayo dito. Medyo naputol kasi kanina. Brother Jeramil, 12 minutes bro. Your time start now bro. Okay, magandang gabi sa lahat. Maraming salamat sa opportunity na makausap natin tong si Bro Sam Tahuda na isang veterano sa debate. So mga kaibigan, so kung mapansin nyo, bago ako magbigay ng stand ko, i-rebuttal muna natin ng konti yung pagsagot niya kanina. So kasi yung patutunayan niya kasi, yung mabuting gawa, yun ang makapagliligtas. So nilinaw ko kanina, kung yung gawa ba ay may kalakip na pananampalataya. So ibig sabihin, hindi pala maligtas kung gawa lang at walang pananampalataya. Kaya binawi niya. Sabi niya, yung mabuting gawa, yung pananampalataya ay mabuting gawa yun. So ibig sabihin, ganito yung, kung basahin mo yung James, parang ganito. Kasi pananampalataya, mabuting gawa yun, di ba? So, parang ganito, patay ang pananampalataya, parang ganito, patay ang gawa na walang kalakip na gawa. Parang ganyan ang magyayari. Napansin nyo? Napaka-unsound. So, hindi matanggap ng pandinig natin. Napakapangit eh. Patay ang gawa na walang gawa. Kasi ang pananampalataya raw ay gawa. Ano ba yan? Kaya pumunta tayo doon kanina sa latag niya kanina sa 1 John 3 na kapag sumunod ka sa utos, ay gawa raw yun. Oh. Kaya tinanong ko siya kanina mga kaibigan dito eh. Kasi alam nyo, narinig ko to minsan eh, nakipag-debate. Napansin ko, yung banat niya kasi, technical. So, example, kapag sumunod raw kasi, gawa yun. O kapag sumunod ka ba, pag sinagot mo ng yes, atalo ka kasi gawa raw yun. Ay, hindi ganun. Bro Sam, dapat, siguro nakapag-aral ka naman siguro ng English. Ako, hindi naman ako magaling sa English. Pero it doesn't mean, kapag sinabing sundin mo ako, ay hindi ibig sabihin na may gawa. That is indifferent, may different response. When we say response, hindi ibig sabihin not all the time na ang response ay gawa. Kaya tinanong kita kanina, anong gagawin mo? Susunod ka ba na wag mong gawin? Yun ang problema. So kung susunod ka na wag mong gawin, o anong gagawin mo? Nakuha mo bro Sam? 'Di ba? So hindi ganoon. Dapat alam mo eh. Kasi kung ganyan kasi yung style mo, unsound pakinggan. Kaya kailangan talaga, dapat alam mo yung grammar. Kasi sa pag-aaral kasi, hindi naman ako magaling sa grammar. Pwede naman ako na magkamali. Pero, hindi ibig sabihin na kapag mag-response ka sa utos ng isang tao, ay gawa palagi yung response. Kasi yung response mismo ay hindi yon gawa, not all the time. Kasi pwede yan na mag-response ka na wag mong gawin. Di ba? Kaya tinanong kita kanina, nung sumampalataya ka, naligtas ka ba? Sinunod mo ba na maligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Isitas yung nilatag ko. Anong sagot niya? No. Alam mo yung mga kaibigan, kayo na bahala. Technical yun eh. So ibig sabihin nun, kapag ganyan ang argumento mo, ang ending niyan, magkakasalungat talaga yung Biblia. Ano napansin mo? Doon sa latag niya mismo, napaka-unsound pakinggan kasi nga, patay ang pananampalataya kapag walang kalakip na gawa. Yung pananampalataya raw ay gawa. So, ang gawa, lakipan ng gawa. Ano ba yan? Nasa matinong pag-iisipan naman tayo mga kaibigan. Hindi ganun. So, kukontrahin mo yung sitas mismo. Anong sabi sa
ng sitas. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Kaya kanina, sabi ko kay Bro Sam, sige, mamaya ipaliwanag ko sa iyo ang Ephesians chapter 2. Yan. Ngayon mga kaibigan, Ephesians chapter 2. We talk about the nature of a man. That a man is sinful in nature. Makasalanan siya eh. Makasalanan yung tao, kaya patay siya spiritually. Anong ibig sabihin ng patay spiritually? Ibig sabihin yan, kasi ang death kasi, ang meaning ng death is separation. Take note, Brother Sam. Ang meaning ng death is separation. Kapag separate ka, ang ibig sabihin kasi diyan, dahil sa kasalanan, tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya patay tayo spiritually. Saan? Dahil sa kasalanan. Nang dahil sa kasalanan, ano ang tumubos? Through Jesus Christ, may reconciliation. Ano yon? 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Anong sinabi diyan? Siya na walang kasalanan ay nagkaroon para sa atin, upang ang righteousness ng Diyos ay maibilang sa atin. Anong ibig sabihin diyan? Yung imputed righteousness. Kasi kung sasampalataya tayo, ang tingin ng Diyos Ama sa atin ay righteous. It not because of our works, but it is the works of Jesus Christ. Yun, bro Sam. Ephesians chapter 2, explain natin yan. Kung titingnan mo sa verse 5, wala akong binasa ngayon na sitas kasi yung gamit ko kasi cellphone, tapos ang cellphone ginamit ko lang. Pero ito yung pagkaintindi ko. Kaya pagdating sa verse 5, patay tayo dahil sa kasalanan, dahil sa awa ng Diyos at dahil sa awa ng Diyos, by grace, tayo ay naligtas. Ano pala yun ang awa ng Diyos? Bro Sam, makasalanan ka. Na-prove, sabi ni Paul, na-conclude na walang nakasunod sa kautusan. Dahil ang tao makasalanan. Lahat makasalanan. No one is righteous. Ang nangyari, anong pag-asa ng tao? Iyan ang Diyos ko, Sam. Dahil ang Diyos ko ay maawain, in-offer si Jesus Christ para sa atin. Ito ang kaibahan natin, Bro Sam. Ikaw yung gumawa sa kaligtasan mo. Ako, si Kristo yung gumawa para sa kaligtasan ko. Ang gawa mo, Bro Sam, palpak. Iwan ko lang mabuti ka naman sigurong tao, pero tingin ko, wala naman sigurong perpekto sa atin. Minsan nga chat ka sa akin, galit ka pa. So, parang, ano ba yan? So hindi na yan perpekto. Pero, mga kaibigan, ang tanging perpekto, anong sabi sa Biblia? Jesus Christ died for us. Yun ang ginawa niya. Ibig sabihin yun, Bro Sam, nang dahil sa biyaya, yan by the grace of God, ang ibig sabihin kasi ng grace, that is, ang ibig sabihin, unmerited favor. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ay binigyan tayo. Yan ang gift At si Jesus Christ yung pinadala sa atin as a gift for our salvation. Kaya kung tatanggapin mo siya, kung titingnan mo dyan, Bro Sam, Ephesians chapter 2, 8 and 9, nang dahil sa biyaya, sapagkat sa biyaya. Dahil kung hindi dahil sa biyaya, hindi dahil sa awa ng Diyos, hindi na ipadala yun si Jesus Christ. Ngayon, ang problema kasi ng tao, Bro Sam, ganito. Ikaw, Bro Sam, hindi pwede ikaw magbayad ng kasalanan mo kasi makasalanan ka. Hindi rin ako pwede magbayad sa kasalanan mo, Bro Sam, kasi mas kasalanan rin ako. Ang pwede lang magbayad sa kasalanan mo, yung walang kasalanan. At yun ay si Jesus Christ. Nakuha mo? Dapat alam mo yung kaligtasan na yan. Ngayon, sabi mo, kasi may doctrine kayo na, yung una lang yan, yung Episodos 8 at 9. Yan ay kaligtasan lang sa, nauna lang yan. Ano ba? Alam mo, Bro Sam, kung walang kaligtasan ng tao, automatic yan. We are destined sa kapahamakan. Wala kang Diyos sa buhay Wala kang Kristo sa buhay. Nang dahil kay Kristo, kaya ka may kaligtasan.
Ganun yun. Episo 2:8 at 9, ipaliwanag natin yan. Nang dahil sa biyaya, kayo nang naligtas pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi galing sa'yo. Hindi galing raw sa'yo. Ano ba ang galing sa'yo, Bro Sam? Yung mabuting gawa mo? Sabi ng sitas, hindi galing sa'yo eh. Pero ayaw mo, gusto mo galing sa'yo. Aba, matindi yan. So, saludo ako sa'yo kung ganun. Kasi yung galing sa'yo, napakabuti mo. Di ba? Pero sabi ng Biblia, ito hindi galing sa'yo. Bakit? Ito'y galing sa Diyos. Gift eh. Ito yung pinaka-importanting point, Bro Sam. Kapag hindi mo tanggap na hindi mo kaya, talagang hindi mo kailangan ang tagapagligtas. Bakit mo pa siya kailangan na kaya mo eh? Nakuha mo? Napakasimpleng logic lang yan. So kung tanggapin mo na hindi mo kaya, kailangan mo ng tagapagligtas. Kuha mo? So hindi yan sa mabuting gawa. Ano? Dahil ang kaligtasan ay biyaya. Yan ay galing sa Diyos. Makamtan yan sa pamamagitan ng pananampalataya. It is through faith. Mga kaibigan, napakalinaw po. Hindi sa mabuting gawa. Yang palusot ni Bro Sam na ang pananampalataya, kayo na lang tumimbang mga kaibigan. Pakinggan niyo yung sagot niya kanina. Napaka-awkward po. Gawa, lakipan ng gawa. Ano ba yun? Walang ganun. Sa pamamagitan, kayo nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng mabuting gawa at hindi sa gawa. Ano ba yun? Walang ganun. Kaya nga, hindi nga galing sa atin. Yan ay galing sa Diyos sa pamamagitan kay Hesus Kristo, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ang message dito, simple lang. Kung tanggap mo na may tagapagligtas ka at ang tagapagligtas mo ay may ginawa para sa'yo, so anong gawa mo? Siya nga ang gumawa para sa'yo. Yun. Di ba? Yun lang ang simpleng stand ko, Bro Sam. May gumawa para sa akin. At tinanggap ko ang gawa niya para sa akin. Sino ang gumawa? Si Jesus Christ. Upang ako ay maligtas. Yun. Napakalinaw po. Okay, so dyan nagtatapos ang negative na statement ng ating negative side, Brother Jeramil, mga kapatid. At ako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Samuel Tahuda ng MCGU. Paki-unmute mo na, bro. Your time start now, bro. Okay. Sabi mo kanina, ang Diyos ay maawain. No? Yes. Ang Diyos ang tagapagligtas. So ang tanong ko, lahat ba ng tao ay kinaawaan ng Diyos? Yes. Lahat ng Diyos, sa awa niya nga eh. Kaya nga, dahil sa awa niya. Sa lahat ng tao. Kaya nga, pero hindi ka maligtas kung hindi mo tanggapin yung gift. Naawa siya sa'yo because God is mercy. Pero, yung tatanggap ng kaligtasan, yun yung mananampalataya. Kasi ang pagtanggap ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi mo, maligtas ka kung tatanggapin mo. Ang tanong ko, lahat ba ay binigyan nung sinabi mong tatanggapin mo o hindi lahat? Para sa lahat yan. Kung tatanggapin mo nga eh. Kaya ang condition yan, whosoever believeth. Kaya nga, through faith. Ang kaligtasan, ganito yan, simple lang eh. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang biyaya ay para sa lahat. Pero paano matanggap yan ay sumampalataya ka. Pananampalataya at hindi sa gawa. Ganon yun, Sam. Next question. Okay. Yan bang pananampalataya na sinabi mo, buhay na pananampalataya o patay na pananampalataya? Buhay na pananampalataya, yan. Pero hindi ibig sabihin, yung ginamit mo sa Episo 2:8, sa James chapter 2, that is yung pagkaintindi ni James sa buhay na pananampalataya na dapat makita mo sa iyong gawa. Kasi nakita yan ni James eh. Pero hindi yan patungkol sa kaligtasan. Kasi ligtas na sila dyan eh. Okay. Next question ko. Ang patay ba na pananampalataya makakaligtas o hindi? Siyempre hindi. Hindi ba kapagliligtas? Kaya nga,
ang pananampalataya na tunay. Kaya sa James chapter 2, ang pagkaintindi kasi ni James diyan na makita sa gawa mo. Kasi ang totoo talagang pananampalataya ay makikita sa gawa. Yun ang perception ni James eh. Oh, pero hindi, ito yung take note para hindi ka mawala. Okay, Pero next naligtas question ako sa po. pamamagitan ng pananampalataya at hindi Okay, sa gawa. Next question. Sabi mo, hindi makakapagligtas yung patay na pananampalataya. So ang tanong ko ngayon, yun bang pananampalataya na gumagawa ng mabuti or sa madaling salita, buhay na pananampalataya, makakaligtas o hindi? Makapagliligtas ayon kay James sa mata niya. Pero sa mata ng Diyos at inong sabi niya, pananampalataya at hindi sa gawa. Mali yung pagkaintindi mo sa James eh. Kasi yun ang human perception ni James na dapat makita yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng gawa. Kasi ang tao kasi hindi niya makikita yung pananampalataya mo kung wala kang gawa. Ang sabi mo sa mata daw ni James. So sinasabi mo ba ngayon na iba ang aral ni James at iba ang aral ng Diyos? Hindi naman. Hindi naman. Ang ibig kong sabihin dyan, ito para maintindihan mo. Hindi sila iba, pero sa human perception kasi, ganito yan. Hindi kasi niya makikita ang iyong pananampalataya kung walang gawa. For example, ikaw Sam, kahit sabihin mo na may pananampalataya, kung pangit yung ugali mo, hindi ko masasabi na may pananampalataya ka. Pero ang Diyos, alam niya kahit wala kang ginawa, ay may pananampalataya ka. Next Ganon. question po. Next question. Sabi mo kanina, no, it doesn't mean na sumunod ka ay gawa na. Ang tanong ko ngayon, yes, kung hindi gawa ang pagsunod, ano ang tawag mo sa bagay na yon? Putol-putol bro, pakikon. Wala yung signal. Putol na. Okay, ang tanong ko ganito, no. Wala. Ano yung sa last part lang, sa last part lang. Ibuo na lang. Sige Sam. Sige, ibuo na lang kasi nawala yung last part eh. Ang sabi mo kanina, it doesn't mean na sumunod ka ay gawa na. Yan yung sabi mo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kung hindi gawa ang tawag doon sa pagsunod mo, ano ang tawag mo sa bagay na yon? Simple lang. Ang tawag doon ay response. Paano ka mag-response? Pwede rin sa gawa at hindi sa gawa. For example, ang response mo, sumunod ka naman ng palataya. Kaya ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. So yung response ang tawag doon. Hindi lahat works. Okay. Basic. Next question. Next question. Yun po bang response, gawa or hindi gawa? Not all the time. Kaya nga sabi, nakinig ka sana sa presentation ko kanina. Hindi ibig sabihin, kapag mag-response ka, ay tumutukoy yan sa gawa. Yan ang presentation ko kanina eh. Kasi nga, pwede ka mag-response na wag mong gawin. Galingan mo yung technical na tanong mo. Kasi pwede ka namang mag-response na wag gumawa. Kasi wag mong gawin. Next question. Okay. Next question ko, no. Ang sabi mo kanina, faith lang ang kailangan, hindi na kailangan wag na daw lakipan ng gawa, no? Sabi mo kanina ayon sa episode 2. So ang tanong ko sa iyo ngayon, anong gawa? Okay. Ang tanong ko sa iyo ngayon, anong gawa ang tinutukoy sa episode 8? Yun bang mabuting gawa na binanggit sa Jess or hindi? Hindi. Yung tinutukoy sa episode 8 at 9, yun yung mga gawa ng tao. Kasi, sabi kasi sa Isaiah, yung gawa kasi ng tao ay hindi perpekto eh. Hindi perpekto. Kasi ang kailangan kasi ng Diyos, yung perpektong gawa. Kaya nga, we are created into Christ. Kasi si Kristo lang yung perpekto. Nakuha mo. Next question. So, ang sabi mo, yung gawa na binabanggit sa 2.8 ay hindi yung binabanggit sa Jess. So, ang tanong ko sa ngayon, Yes. paki-mute mo na yung pumasok. May pumasok eh. Nagpe-feedback. Okay. So, yung inaamin mo ba ngayon na yung binabanggit na daan
sa Episodos 10, pagka sinunod mo yun, yun ay buhay o kaligtasan ang dulo nun. Yes or no? Hindi. Hindi. Mali ka. Kasi ang kaligtasan doon sa Ephesians chapter 2, 8 to 9. At ang verse 10, yan ay gawa ng isang ligtas. Kasi hindi ka mapunta sa 10 kung walang 8 and 9. Di ba? Kaya nga, kung papansinin mo talaga, huwag mong tutulan yung verse Next 8 and 9 question. Okay. bago ka Sabi mo, mapunta sa verse 10. Sabi mo hindi. So, kung hindi buhay at kaligtasan ang dulo ng daan na binabanggit sa 10, ano? Sayang. Okay, so dyan nagtatapos Ang sarap pa mga sana kapatid, sagutin eh. ang first Sarap pa stage sana sagutin. ng ating debate mga kapatid. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna dito sa ating nasa loob si Brother Ron Fernando ng UPC, Sister Nena Despediones ng Catholic, at si Elmer Chavez ng Baptist, Carl Caedong Manalo ng The Freelancer Warriors, at Jimwell Bungalos ng Roman Catholic Church. At again mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa sa panahon ngayon. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 12 minutes bro, your time start. Okay, maraming salamat na. So, ang aking kalaban kanina, imbis na magpresenta siya sa kanyang side, sa halos komento na lang yung naririnig natin. Pero syempre, doon tayo sa mga argumento. So, yung ilan sa mga sinabi niya na mga may kalakip na argumento, yun ang ano natin, no? Sabi niya kanina, nung tinanong ko siya, hindi daw lahat ng pagsunod sa utos ay gawa. Kasi daw, ang tawag daw doon ay response. Nung tinanong kung yung response ba ay gawa, hindi rin daw lahat. So, kung gumagamit lang siya ng, kumbaga, common sense, no? Pagka mayroong sinabi sa'yo, sumunod ka, siyempre, utos yun. Sabihin mo, response lang. Hindi daw gawa. So, kung hindi yun gawa, dapat wala kang response. Di ba? Yan yung walang gawa. Pero nung sinabi mo na response, may response, ibig sabihin, mayroon kang gawa. Di ba? Kasi ang walang gawa, dapat walang response. So, hindi yata naintindihan ng ating kausap yung response ay isang uri rin ng gawa. Di pa ba? So, hindi niya naintindihan yan. Ngayon, sa Biblia po ba, yun po bang sinasabi sa Episodos 8 na hindi sa mga gawa? Aling gawa po ba ang tinutukoy ni San Pablo? No? Siya na mismo umamin kanina na hindi yan yung sa 10 na gawa. Tama yun kapatid. No? Hindi talaga yung sa 10 na gawa kasi ang sa 10 na gawa, yan ay mabubuting gawa na ang dulo ay kaligtasan at buhay. 'Di ba? Kasi ang sabi sa John 5:20-29, ang gumagawa ng mabuti, ano raw? Mapapahamak ba ang gumagawa ng mabuti? No? Kung susundin mo pala yung gawa na mabuti na binanggit sa 2:10, ang dulo nun ay buhay at kaligtasan. Sabi niya, hindi raw. Pero ang sabi ni Kristo, John 5:20-29, ang gumagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ibig sabihin, kaligtasan. Kaya, anong gawa ba yung tinutukoy ni San Pablo na hindi daw makakapagligtas doon sa Episodos 8? Ito, makinig ka para may matutunan kang bago sa gabing ito. No? So, alamin natin sa Biblia kasi si San Pablo, ipinapaliwanag din niya yung mga bagay na pinapangaral niya dyan sa Episo. Ipinangaral din niya sa ibang kaiglesiyahanan yan. Kaya nandyan talaga yung paliwanag. Yung iba kasi, kinukuha out of context, nakabasa ng ligtas na, yun na lahat. Bali wala na sa kanilang lahat yung mga ibang binanggit ni Pablo na maliligtas. Wala nang kwenta sa kanila yun dahil nandun lang sila nakastick sa isang talata. Diba? Ganun ba mangaral si Pablo? Isang sitas lang? Bakit ang daming sinulat ni Pablo kung isang sitas lang palang batayan? Di ba ba? So tanongin natin si Pablo, anong gawa ba yung sinasabi mong hindi makapagligtas? No? Kasi meron ka ring binanggit sa 10 na gawa naman na dapat daanan. Di ba? So alamin natin para may matutunan itong kapatid natin. No? Anong gawa ba yun? Galatia 2:16, ang sabi, bagamat, pakita sa screen, Galatia 2:16, bagamat na alaman na ang tao ay hindi inaaring ganap
sa mga gawang ayon sa kautusan. Maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aring ganap ang sinumang laman. So, meron palang binabanggit si Pablo na gawa, no? Yun ay ang gawa na ayon sa kautusan. Aling kautusan? Yung kautusan ni Moises nung una. Yan yung sinasabi ni San Pablo sa Episodio 8, no? Kaya nga kung titingnan mo context na ni Ephesians 1, kayo mga patay na sa inyong kasalanan, no? Patay na, alin yun, di ba? So, alin yung tinutukoy ni San Pablo na gawa na ayon sa kautusan? Na hindi ka na aariing ganap nun, no? Hindi yun makapagligtas sa'yo, hindi sa gawa na yon. Gawa 13:39. Maging mga apostol may gawa eh. Tingnan niyo yung aklat ng diyan sa Biblia, di ba, gawa. Kasi importante talaga yung gawa, no? Gawa 13:39 anong sabi? At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa magitan ng kautusan ni Moises. Yun pala ang pinapangaral ni San Pablo doon sa taga-Epeso, no? Na yung mga taga-Epeso, naligtas sila sa magitan ng pananampalataya nila kay Kristo. Ang pananampalataya ngayon ay pananampalatayang gumagawa, 'di ba? Gumagawa ng alin? Yung nasa gis, no? Sapagkat tayo ganyang gawa, handa para sa mga mabubuting gawa. Yun pala yun. Ang gawa pala na binabanggit na hindi makapagligtas, yung gawang naayon sa kautusan ni Moises noong una. No? Maliwanag po yan. No? Kaya yung binabanggit na ligtas dyan sa Episodio 8, hindi pa po yan yung sa hinaharap. Past tense na nga yan eh. 'Di ba? Napansin niyo, past tense yan. So anong klaseng kaligtasan yan? Yan na ba yung sa impyerno na darating pa lang naman yon? Basahin natin sa Biblia. Kasi San Pablo, kung magsulat, talagang may paliwanag siya. Anong kaligtasan ba yan? No? Yan din ba yung sinasabi ni Kristo, no, na ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas? Future yung sinabi ni Kristo eh. Pero ang sinasabi ni San Pablo ay past. Tingnan nyo, ano paliwanag ni San Pablo? Roma 7:4 hanggang 6, no? Paki-flash sa screen. Romans 7:4. Sabi, up to 6 to. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, ito din yung binabanggit sa Episodio 1, nangamatay kayo. Diba? Upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay, doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Verse 5. Sa pamamagitan ng sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Roma 7:6. Datapat ngayon nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay na doon sa nakatali sa atin. Ano pat nagsipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Yun pala yung pinapangaral ni Pablo na kaligtasan na past tense na eh. Alangan ba naman yung Episo lang pangaral niya ligtas na tapos yung iba hindi. Siyempre, ipinangaral din niya yun sa iba. At ang sabi niya, datapat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan. No, yamang tayo'y nangamatay na doon sa nakatali sa atin. Ano ibig sabihin? Hindi ka na saklaw doon sa kautusan ni Moises. Ligtas ka na doon. Hindi ka nahukuman sa pamagitan ng bagay na yun, no? Dahil yun ang sabi, tayo'y nangamatay na sa nakatali. So hindi ka natali doon. Hindi ka nahukuman doon, hindi ka nahatulan sa magitan ng ligtas ka na doon, 'di ba? Ligtas ka na doon sa kautusan ng Moises, hindi nagagamitin yung laban sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang sabi, no? Roma 7:6, ano pat? Nagsisipaglingkod na tayo. Aba, yun palang mga pinapangaral niyang ligtas, mayroong ginagawa, nagsisipaglingkod. 'Di ba kapag sinabing lingkod, yan ay isang gumagawa yan, nagsisipaglingkod. Ibig sabihin, gumagawa, di ba? Gumagawa tayo sa panibagong espiritu sa karatihan ng sulat. So, meron palang gagawin, di ba? Hindi na yung gawa sa kautusan ni Moises ang ating gagawin, kundi ano ang ating gagawin? Basahin natin, Galatia 6:2. Ano ang sabi?
mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at to pa rin ninyo ngayon ang kautusan ni Kristo. So bilang isang lingkod ni Kristo, meron kang gaganapin, meron kang tutuparin. Yun ay ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan ni Kristo, yan yung binabanggit niya sa Efeso 2:10, na yan yung daan na siyang dapat nating lakaran. Basahin natin yung sitas para maintindihan talaga ng ating kausap. At lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi na ito. Dahil sila talaga yung pinaka-importante makarinig ito. No? Sabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Gawa daw tayo. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So yun palang paggawa sa atin, meron pala tayong kumbaga meron palang purpose ang Diyos kung para saan tayo, 'di ba? No? Nung sinabi na para sa mabubuting gawa. So yun pala bakit ginawa tayo, para pala tayo doon. 'Di ba? Yun ang kagustuhan pala ng Diyos. Kasi yun sabi na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. O 'di ba? Meron ka palang purpose. Ang purpose pala ng Diyos sa'yo, gumawa ka ng mabuti. Di kung hindi ka sumunod sa purpose ng Diyos, ililigtas ka ba niya? Tandaan mo kapatid, no, na tayong lahat, 2 Korinto 5:10, no? Ito yung dapat nyong maunawaan, no? Dahil hindi ka exempted dito sa bagay na ito. Hindi kayo exempted. Maging si San Pablo man ay hindi exempted sa bagay na ito. 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat, pagka sinabing tayo, wag mo na magsabing hindi ka kasama. Sa bagay, hindi ka kasama dyan, hindi. Wala na, di ba? Sapagkat tayong lahat, kasama si San Pablo, yung mga naniniwala sa pinangaral niya, kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Aba, meron pala tayong huhukuman, 'di ba? Haharap pala tayo sa hukuman, 'di ba? Pupunta tayo sa hukuman upang tumanggap ang bawat isa, may tatanggapin pala tayo, 'di ba? Ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. 'Di ba? Bakit hindi binanggit yung faith, no? Kasi po yung faith, kasama na po yan doon sa mabuting gawa. 'Di ba? Kasama po sa mabuting gawa. No? Yan yung dapat natin. Nag-live siya bro. So yan po yung dapat nating malaman na pagdating ng araw, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At pagdating sa hukuman ni Kristo, John 5:28-29, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, kaligtasan ang ibibigay sa iyo. Kung gumagawa ka ng masama, kapahamakan ang ibibigay sa iyo. Kaya sa topic po natin, napakalinaw, no, na kailangan ng mabuting gawa para maligtas ka dahil yun ang batayan ng kaligtasan. Sinabing gawa, kasama dyan ang pananampalataya dahil ang pananampalataya ay utos na dapat nating gawin. Ilang minutes lang bro? 20 seconds. 20 seconds. Sige, okay na yan bro. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative mga kapatid at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Jeramil, your time start now bro. Okay bro, lilinawin ko lang. So yung tindig mo talaga, ay yung paniniwala mo ay sa pamamagitan sa'yo or sa pamamagitan ng gawa mo, yun ang kaligtasan. Yes or no? Yes po, sa magitan ng gawa ko na inihanda ni Kristo na dapat kong gawin. Kasi hindi ka malakip doon sa kaligtasan gagawin ni Kristo kung hindi mo sinunod yung ipinapagawa niya sa iyo. Okay. Next question, so sa pamamagitan sa iyo. Yung nilatag mo kanina na Acts 13:39, nasabi mo, yung gawa doon ay sa kay Moses, sa pagsunod sa kautusan ni Moses. So, sa anong pamamagitan ka, yung naligtas dyan sa 39, sa pamamagitan ba sa'yo o sa pamamagitan kay Kristo? Sa pananampalataya mo kay Kristo? Siyempre sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Kristo. At ang pananampalatayang iyon, yun ay buhay na pananampalataya na gumagawa ng mabuti. Kasi kung ang pananampalataya mo ay patay,
walang kwenta yun, patay ka rin pagdating ng panahon. Diba? Okay, lilinawin ko. Naligtas mo gawa ng mabuti or gumawa ka para maligtas? Naputol ka, kapatid. Kaya nga, kasi biglang mina yung putol-putol nga kanina yung presentation niya dito sa akin eh. Sige, straight na. Okay na? Okay na bro. Sige bro. Okay. Time stop muna bro. Sorry lang ha. Kasi may bata. Mute mo na, bro. Magbasa mo na ng comments moderator. Okay, shoutout pala mga kapatid sa ating bagong pasok dyan sa ating live. Nandito si Zach Jacob ng Bantay Pinto. Siya sa sumusuporta sa atin mga kapatid. Shoutout din sa ating nasa live dyan. At mag-unmute ka lang bro pag you are ready bro. Shoutout kay ML po. Okay na bro, okay na. Okay, proceed. Pakiulit nga bro yung tanong. Yung tanong ko, naligtas ka muna para sa gawang mabuti or gagawa ng mabuti para maligtas? Ano doon? Pareho po, no, dahil meron pong ligtas kasi na yun bang temporary lang, no? Yun pong binanggit kanina sa City Size na ligtas ka na sa kautosan ni Moises, so hindi ka nahatulan sa pamamagitan nun. Pero may kaligtasan pa tayong inaasam-asam, no? Sinasabi yan ni Pablo sa 2 Korinto 1:10, no? Pagdating ng araw, si Kristo ay gagawaran tayo ng kasalanan kung sumunod tayo doon sa mga mabuting gawa na pinadaanan niya sa atin. Okay, next question. Yung unang kaligtasan mo, yan ba ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Yes or no? Yes po, no, yan ay pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa, at dahil yan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kasi pag gawa lang, gaya nga namin namin sa dusot, so hindi ka na rin ganap nun. Kasi ang kailangan yung mabuting gawa nandun sa Diyos, no? Kasi walang kwenta sa harapan ng Diyos pagka hindi naman yan mabuti na siyang pinadaanan sa iyo Yan ay kumbaga gawa-gawa mo na lang yan dapat doon ka sa mabuting gawa talaga. So, ang sabi mo kanina sa pamamagitan ng gawa mo. Ang sabi sa 39, and by Him. And by Him. Saan ka? By Him o yung sarili mo? Pareho po, no? Kasi ang binanggit ko kanina, by Him sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Kristo. Kasi hindi naman si Kristo ang dapat manampalataya, kundi ako, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya ko, sa pamamagitan ng gawa ko, ng pagsunod ko sa sinabi niya, so kasama ako doon sa ginawaran niya ng kaligtasan na hindi na hukuman sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. No? Dahil gumawa ako, no? Okay, dahil gumawa ka. Okay, next question. Sabi mo sa Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid. Yung, ano yung daan? Yung para maligtas ka? Ano yung daan dyan? Okay, ang daan na ikaligtas, nandun kasi yung sa, mabuting gawa mo ba? Episodos 10, no? Ang daan na ikaligtas, nandun sa Episodos 10, no? Kasi ang daan na binabanggit dyan sa 14:12, tila matuwid lang, pero ang kamatayan pala dulo. So kung itinatanong mo aling daan niya kaligtas, nandun sa Episodos 10 binanggit. No, yung mabuting gawa, yan yung daan na ikaliligtas. Okay. So, ano ba? Si Kristo ba ang daan mo o yung gawa mo? Si Kristo po ang daan. Pagka sinabing si Kristo ang daan, ibig sabihin, susunod ka sa kung ano man yung mga alituntuning ipinapasunod niya sa iyo, no? Yan po yung ibig sabihin na siya ang daan. Kasi hindi na po si Moises ang gawin mong batayan, no? Doon sa kautosan sa mo, kundi si Kristo na sa kanya ka nadadaan, sa kanya ka na susunod. Yan po ang ibig sabihin na si Kristo ang daan. Si Kristo, okay. Kung yung si Kristo mo ba ay may ginawa para ka maligtas? Yes or no? Yes, meron po talaga siyang ginawa. Ang ginawa, yun ay ipinangaral niya yung mga bagay na dapat kong gawin nang sa gayon ako ay bibigyan niya ng kaawaan, no? Ang Diyos ay maawain, pero hindi ka naman niya bibigyan ng kaawaan niya kung hindi ka naman nagsisi sa iyong mga kasalanan at hindi ka sumunod. So kailangan talagang gumawa ka doon sa kanyang ipinapagawa para bigyan kanya ng kanyang kaawaan. Yang Kristo mo ba, kasi sabi mo may ginawa siya. Yang Kristo mo ba ay ginawa niya na siya'y mamatay sa cross para ikaw ay maligtas? Yes or no? Yes or no po, talagang ginawa niya po yun. At saka yung ginawa niya po yun ay makalakip ka lang doon kapag sinunod mo yung mga bagay na ipinag-utos niya na gawin mo, no?
John Sa 14:15, if you love me, keep my commandments. So kung hindi ka sumunod sa sinabi niya, hindi ka malakip doon sa sinasabing nagpakamatay siya sa krus para itubos ang kasalanan. Okay, next question. So kung may ginawa siya para maligtas ka, yung gawa niya ba ay makapagliligtas sa'yo? Yes or no? Yes, makapagliligtas yung gawa niya pagka susundin mo yung mga ipinaggagawa niya, no? Hindi ka kasi malakip sa kanyang sakripisyo kung hindi ka sumunod doon sa mga ipinapagawa niya, 'di ba? Mayroong requirements para malakip ka doon. Hindi naman para lang pagka nagawa niya lahat-lahat na, 'di ba? Kung halimbawa, yung nakapako sa cross, kung hindi nagsisi yun, hindi makasama. Yung isang hindi nagsisi, Okay. hindi nasama. So may ginawa. So may ginawa. Yes. Okay. Yung ginawa niya nga kasi ganito. May ginawa siya para ikaw ay maligtas. Yes. At ikaw naman ay may ginawa para maligtas, tama? Yes. Okay. So saan doon ang nakapagliligtas? Yung ginawa mo o ginawa niya? Pareho. No. Kasi ang Pareho? ginagawa Pareho So pala, dyan dalawa. nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Ayan, so shoutout muna sa Dalawa. ating wait lang bro ha. Babasa muna ako ng ilang comment dito habang ano tayo. Ayan. Kasi nawala kanina yung aking live mga kapatid. Ayan. So sabi ni Alfred Esparsha, wala talagang kaayusan interpretasyon ng MCGO. Shoutout din kay Paul Ignacio. Haha, mabawa ug panabot. Bisaya pala to. Jose Belza Harold, man is not a robot. Huwag niyong idagdag ang faith ng good work. Saan ba yun? Hindi magsasama yung dalawa. Shoutout din kay Antonio Solis. Malinaw pala na taong ito ang out of context lagi dahil tinatahi at pinagkukonek-konek lang niya ang talata na hindi talaga magkaugnay gaya na nakasulat sa Efeso 2:8-9. Hindi naman talaga magkaugnay ang context sa talatang ito. Shoutout din kay Nair Bodji. Ano na namang grupo ang MCGO? Shoutout din kay Janice Ordono, sa 10 gawa na yan ng ligtas, palpak si Sam. Shoutout din kay Angel Dance. Shoutout bro Rasha. Ren Yang May. Shoutout sa iyo sister. Jose Harold. James is a man of action or ongoing siya. At shoutout din kay Rami Malakapay. Ephesians 2:8. Eme Alfonso, shoutout sa kanya. Ayan. Kay Enrique Laurente. Okay, makaliligtas siya sa kanyang sarili. Kulang pala ang ginawa ni Jesucristo. At sabi ni Paul, naniniwala na may ginawa si Kristo para siya maligtas. Tapos may gagawin rin siya para maligtas. Haha. Okay mga kapatid, ako tayo sa rebuttal stage ng ating negative. Brother Jeramil ng LODC. Your time start now, bro. Okay, magandang okay ba? Yes, bro. Okay, magandang gabi po sa lahat. So, kung nasundan mo, kasi gusto ko kasi para malinawan yung mga nakikinig eh. So, yung lahat ng nilatag niya, pina-review ko ba? Tinanong ko ulit sa kanya. Kasi, alam mo, parang yung background niya kasi, parang INC at MCGI, yung pinagtagpi-tagpi ba? O yung wala sa context. So, kaya nga, yung ginamit niya kanina sa 1 Corinthians chapter 13 verse 39, sabi doon, and by him. Diba? And by him. Hindi sa pamamagitan kay Sam. Sino yung him doon? Yun ay si Jesus Christ. And by him. Ito yung matindi kanina eh. Yung tinanong ko siya, ganito yan. May ginawa ba si Kristo upang maligtas ka? Sabi na yes. Yung ginawa niya ba
ay ang gawa niya ba ay makapagliligtas? Sabi niya, yes. Yung gawa mo, makapagliligtas rin ba? Parang nakag-post yun, no? Naalala siguro niya yung tanong ni Fuentes. Hindi, iba rin naman to eh. Ang ibig kong sabihin doon kasi, napaka-unsound yung mga reasonings. Ano yan? Makapagliligtas yung gawa ni Christ at ang gawa ko rin makapagliligtas. Ano ba yun? So kung ang gawa pala ni Christ ay makapagliligtas, hindi yung gawa mo. Bro Sam, uulitin ko yung presentation ko kanina. Ito hindi nga gawa mo ang makapagliligtas. Gawa ni Jesus Christ. Ilang ulit ko na yan pinaintindi sa'yo para ikaw, Bro Sam, ay tanggap mo na hindi mo kaya. Kaya nga sa Episodos 8 at 9, ayaw ng Diyos ng mayabang. Sa tingin ko pa naman sa'yo, hindi ka naman ganun kayabang eh. Pero bakit gusto mo magmayabang sa pamamagitan ng gawa mo? May ginawa na nga si Christ para maligtas ka. Kung may ginawa siya, yon ang sampalatayaan mo kasi may ginawa siya para sa'yo. Nakuha mo? Sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong maniwala agad sa kwan. Yung mga good works na yan. Karamihan, ako, to be honest ako ay isang jail officer, BJMP. Dati akong jail officer for 9 years. Bali, kasi nagkasakit ako, kaya nag-aul ako. So wala na ako sa service. Sa ilang daang mga nakakulong doon, kung tanungin mo, ano ba yung kaligtasan? Sa mabuting gawa. Bakit kung alam pala nila ang mabuting gawa ang makapagliligtas, bakit hindi sila nakagawa ng mabuti? In reality yan Bakit? Hindi nga kaya ng tao. Kaya nga si Jesus Christ ang pinadala sa atin upang siya ang magligtas sa atin. Ganun yun, Sam. Ayaw mo kasi. Yan sabi niya kanina, kasi naputol tong video Balikan niyo yung debate namin. Pakinggan niyo yung first cross ko tungkol sa pananampalataya na mabuting gawa. Balikan niyo doon. Paano siya nagkagulo-gulo doon? Kasi kanina tinanong ko yan Yung sa first John chapter 3, sinunod mo ba na ikaw ay sumampalataya? Sinunod niya raw. Kaya ka ba naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Hindi. Tinanong ko, ligtas na naman. Napaka-inconsistent. Bakit? Kasi ganito yan. Kung napansin mo, ang gamit kasi ni Sam ay logic. Ganito mga kaibigan, no amount of logic can change the truth. Hindi yan ma-change. Hindi yan ma-change ang kagustuhan ng Diyos na tayo ay maliligtas. Kaya Bro Sam, dahil sa awa niya, kahit medyo salbahe ka, dahil sa awa niya, kahit sabihin mo, mabuting gawa, kailangan maligtas, hindi naman all the time mabuti ka Hindi ka naman all the time mabuti. Ang gusto kasi ng Diyos, kapag sinabi kasi ng Diyos na mabuti, dapat walang kasalanan yan. Dito tayo sa imputed righteousness. Bro Sam, makinig ka. Para may panlaban ka sa susunod about the salvation by faith, through faith. Para may panlaban ka. Kasi kung yan ang logic mo, ay talagang wala. Memorize na namin yan Kaya alam na namin yan, yung logic. Kapag sumunod, yan ba ay gawa? So anong klaseng debate yan? Pangkinder. Kasi umamin raw. Hindi ganun. No amount of logic can change the truth. That Jesus Christ died for your sin in order for you to be saved. Bakit? Kailangan kayo ligtas. Dahil makasalanan ka, hindi mo kaya. Tumingin ka sa mata ko. Hindi mo kaya. Mga kaibigan, napakalinaw po. Tingnan mo. Sabi niya kanina, si Kristo ang makapagliligtas sa kanya. At ang gawa niya rin ay makapagliligtas. Sana yung patutunayan mo na paksa ay si Kristo at ang mabuting gawa. Yun sana. Ang pinatutunayan mo ang mabuting gawa. Bakit?
si Kristo pala ay may ginawa. So, ang debate natin ngayon, Bro Sam, ito. Pakinggan mo ha. Ang debate natin ngayon ay ganito. Ang gusto ko, gawa ni Christ yung makapagliligtas sa'yo. Ikaw naman, yung gawa mo. Sino yung anti-Christ sa atin? Di ba? Ayaw eh. Ayaw sa gawa ni Jesus Christ. Kasi gusto niya yung gawa niya. Mga kaibigan, yung logic niya kanina na narinig ko yan sa yung one time yung debate niya na kapag sumunod ka, kapag tumanggap raw yun ay gawa. Anong klaseng reasoning yan? Tumatanda na tayo sa debate, ganyan pa rin yung mga reasonings natin. Doon tayo sa Biblia. Yung sabi ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng gawa. O anong sabi sa Titus? Hindi sa ating mabuting gawa. Yan ay habag ng Diyos. Naawa ang Diyos sa atin. Hindi sa ating mabuting gawa. Mga kaibigan, paano to? Ayaw niya eh. Hindi nga sa mabuting gawa. Pero ano sabi niya? Sa aking gawa. Mahirap yan. Tuturuan natin to. Kasi talagang inuulit-ulit ko to eh. Ano pang ilang minutes pa, Bro Rasha? Wala. Nagsiya-siya si Bro Rasha. Maganda pa. Pwede pang makapag-Bible study tayo nito. Mga kaibigan, ganito. When we talk about righteousness, ang alam lang kasi ni Sam, iwan ko lang kung nakapag-aral to ng sa either, tawag natin dyan, theology, o anong napag-aralan niya. Ganito yan, Sam. Sa aral kasi, yung tinatawag na soteriology, yun ay aral about salvation. Okay, the doctrine of salvation. Alam mo kasi, Bro Sam, yung kaligtasan through Christ by His blood, yung gawa niya doon sa cross, dapat intindihan mo yung kabuuan. Tayo kay Jesus Christ. Chape ka bro, chape. Nagsasalita Kung ka, bro. sumampalataya ka, Sam, Ayan, ikaw ang... bumalik na. Ayan, bumalik na, bro. Chape. Medyo na chape ka Lolo. ng 10 segundo, bro. Proceed ka, bro, ha? Okay, pasensya Okay na, kasi bro. naputol Time yung... resume, bro. Okay. Kasi yung righteousness kasi, bro, wala kasing righteous sa atin sa pamamagitan ng gawa. Malinaw yan dyan sabi ng Biblia. Kaya ang ginawa, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yung righteousness ay ibinilang tayo. Ibig sabihin nun, may righteousness tayo ng Diyos. Upang tanggap tayo sa langit. Kasi sa langit, bro, walang matatanggap na hindi righteous. Ngayon, ang problema ngayon, sino bang yung righteous sa atin dito na hindi nagkakasala? ROG lang. Napaka-plastic nun. Yung claim lang ng ROG na hindi sila nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala sa pamamagitan ng ating, siyempre nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Let's be honest, nagkakasala pa tayo. Pero yung righteousness natin, bakit tanggap tayo ng Diyos? It is because of Christ. Anong sabi? We are accepted by beloved. May time na rin, nakalimutan ko yung sitas niyan eh. We are accepted. Kasi matatanggap lang tayo kung tayo ay sasampalataya kay Christ. Through Christ, matanggap tayo ng Diyos. Yan ang dapat pag-aralan mo. Hindi na natanggap ako dahil ganito ako. Walang ganun. Walang glory sa iyo, bro. Huwag kang magmayabang. Ang glory, lahat ay sa Diyos. Hindi mo glory yan. Yung kaligtasan natin, bigay yan ng Diyos. Kung mapunta tayo sa langit, dahil yan sa pananampalataya kay Kristo. Dahil yan sa awa ng Diyos, hindi yan sa atin. Wala tayong may pagmayabang. Okay. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10 na ginamit niya kanina. That is the judgment seat of Christ. Kasi diyan, tumutukoy yan sa mga gawa ng tao na may reward.
Hindi yan patungkol doon sa hukom kasi ang hukuman diyan kung may reward ka o wala. Ganon yun. So sa 1 Corinthians chapter 15 na ginamit niya kanina, babasagin natin yung unawa niya. Dapat basahin mo yung King James Version. Minsan, tumatakbo ka sa English eh. Tapos dito sa 1 Corinthians chapter 15, Tagalog lang yung binabasa mo. May dalawang sitwasyon dyan eh. Yung faith in vain at yung true faith. Yung isang tao na naligtas siya, yun ang true faith. Na lang kung yung hindi yung faith mo is in vain. Hindi na gagawan mo ng kwento na kung ano yung doon kumanat ano ba yung mga term na ginamit niya, hindi ganoon. Mga kaibigan, this is my closing pa mamaya na closing statement pa. Pero I will take this opportunity para maintindihan yung mga kaibigan. Tanungin niyo ang sarili niyo. Kayo ba ay perpekto? Hindi ba kayo nagkakasala? Tanungin niyo ang sarili niyo. Kung matanong niyo yan at masagot niyo, alam niyo na kung sino kailangan niyo. Kung tanggap niyo na hindi niyo kaya, it will bring you to Christ. Mga ganyan, mga kaibigan. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal stage ng negative. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Samuel Tahuda, 7 minutes, founder ng MCGU. Your time start now, bro. Okay, ang itatanong ko yung sa 2 Korinto 5, Gis. Ikaw ba, Jeromel Amlon, kasama ka ba doon sa haharap sa hukuman ni Kristo? Yes or no? Yes, kung ang tinutukoy mo sa yung sitas na yan, yes. Yes. Pero lahat na dyan ay mga ligtas na yan. Pero hindi naman yan, kung susuriin talaga natin yan, hindi naman yan yung pag-uusapan natin ngayon. Basta ang paniniwala namin dyan, yan ay tungkol sa mga ligtas na natatanggap ng reward. Kung gusto mo, kung dyan tayo i-dig deeper natin dyan, so next topic na lang yan. Basta yan ang paniniwala namin. Okay, next question ko na. Dahil sabi mo ay kasama ka sa harap sa hukuman ni Kristo dyan sa 2 Korinto 5, Gis. Ano ang basihan ng paghuhukom ni Kristo dyan? Pagdating ng panahon. O siyempre, para sa reward, siyempre sa gawa. Kasi ang kaligtasan iba sa pananampalataya yon. Yung reward dyan ay tungkol sa gawa. Mabuti man o masama. May reward yan Kasi may losing of reward din. Okay. Okay, next question. Okay. So ang sabi mo, ang basihan dyan ay sa gawa, no? So ang meron binanggit dyan, mabuti man o masama. Ang tanong ko ngayon, doon sa John 5:29, no? Ano ang reward ni Kristo doon sa mga masama ang ginagawa ayon sa John 5:29? Ayon sa John 5:29, ang maganda siguro ilatag mo muna. Kasi hindi ko nabasa ng maigi yan Sitas mo yan So ilatag mo, basahin mo muna. Request mo na Rasha kasi siya yung naglatag. Ipabasa natin. Dito bro, kasi hindi ko yan latag bro, ang latag niya dapat i-present niya muna kung ano yan. Either nilatag or hindi. Okay, pwede itanong yan. Now, either you are ready or not, ipapasagot talaga kita dyan. Brother Sam, request ito na pabasahin. However, nasa iyo yan. Pero i-on ko yung time kung anong gagawin mo. So, Bro Sam. Hindi, kung request yung time, dapat i-post yung time kung pagbasahin. Kung hindi. Isasama ko yan sa time mo. So yan ang tanong ko sa kanya. Ano ang i-reward ni Kristo doon nandun sa hukuman niya na masama ang ginagawa? Ano daw ang reward? Objection, moderator. Maliban lang kung babasahin niya. Kasi reward Okay. Mahirap naman rewardan mo yung masamang gawa. Okay. Bro, di ba? Bro. Nakuha mo yung punto ko. Hindi ko yan stan Hindi naman bro. Ganun. So, may reward yung masamang gawa. Reward, ibig sabihin ng reward. Dapat wait lang bro. Doon sa gawa. Wait lang bro. So mali yung tanong. Wait lang bro. Doon sa objection mo, meron kang condition doon unless babasahin niya. Kasi babasahin niya muna kung may reward ba talaga. Kasi walang ganun Yes bro, wait. Para sa wait lang bro kasi bakit ko pinapastop kita kasi ayaw kong gamitin mo yung objection doon sa pagpapaliwanag mo pa.
nakuha ko na yung ano mo na unless nga. Brother Sam, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Yes, meron akong counter objection, no? Kasi ang sitting kasi namin, nandoon na kami sa hukuman ni Kristo, no? Yan ang tinatanong sa kanina sa 2 Korinto 5:10. So sa pagdating sa hukuman ni Kristo pala, ang mangyayari itong sa John 5:29. Kaya tinatanong ko sa kanya. Sabi kasi niya, pagbibigay ng reward doon, may binanggit kasi doon, mabuti at masama. So ang tinatanong ko, sinundan ko yung sinabi niya na reward. So ano ang i-reward ni Kristo sa mga gumagawa ng masama? Kasi binanggitin niya Okay. So nakita ko na mga kapatid, para sa akin valid yung question ni Sam. At hanggang doon lang talaga siya, Brother Jeramil. So ano daw yung reward, bro? Proceed ka sa... Okay. Naintindihan ko na. Kasi yung sa, akala ko kasi yun doon sa 1 John. Kasi doon yung series ng tanong niya eh. Kaya sasagutin ko. Ganito yun, bro. Yun, siyempre, may losing of reward eh. So ibig sabihin doon, ang harap kasi doon, mga ligtas na yun. Yung re-rewardan doon, yung may mabuting gawa lang. Yung wala yun. Ganun yun. So kung dalhin mo ako sa 1 John, yung nilalatag mo kanina, yun ang pag-usapan natin. Next question. Okay, next question, no? Ang sabi mo, ang harap dyan, ligtas lang. Tanong, meron bang ligtas na masama ang ginagawa? Yes or no? Ay, normal kasi nakakasala pa tayo eh. Normal. Kaya nga, ang kaligtasan, kaya ito, dapat alam mo yung soteriology. Kaya nga yung kaligtasan natin, yung righteousness natin, galing sa Diyos. Kasi nga, yung gawa natin ay for reward yan. Hindi yan para sa kaligtasan. Yun ang di alam mo eh. Kaya akala mo tama yung tanong mo. Dapat alamin mo yung aral namin. Next question. Okay, next question, no? Sa Revelation 21:8-9, no? Saan itatapon ang gumagawa ng masama? Sa langit o sa impyerno? Siyempre, ang tinutukoy kasi yan, sa impyerno, yung mga masasamang gawa yan, ang ibig sabihin kasi dyan, ibang context dyan eh. Ang ibig sabihin dyan, yung mga masasamang tao. Pero dito kasi sa 2 Corinthians chapter 5, kung titingnan mo yung chapter, verse 1 pa lang, basahin mo, we. Di ba sabi dyan? So ibig sabihin yan, mga ligtas na yan. Okay, next question. Okay. Ang sabi mo kanina, mga masamang tao yun kasi masama ang ginagawa. Ngayon tanong, kung ang masamang tao pala ay masama ang ginagawa, so bakit mo sinabi kanina no na yung gumagawa pa rin ng masama yung ligtas? So ano ba talaga yung stand mo? Masamang tao ang gumagawa ng masama o yung mga ligtas na tao gumagawa ng masama? Depende yun sa context. Kasi stand yung stand ko ang okay, excuse me. Okay. Kadali lang. Dapat alamin mo yung context. Kasi sa 1 Corinthians chapter 15, yung mga ligtas na dyan. Sa Revelation na ginagamit mo, tungkol yun doon sa mga masasamang tao na hindi ligtas. Dito naman sa hindi ko naman sinabi kanina na masamang tao to sila. Nakagawa lang sila ng masama. Next question. Next question ka, no? Itong binabanggit sa 1 John 3:23, tama ba na utos ang manampalataya? Tama ba nakasulat na utos ang manampalataya? Yes or no? Tama na utos ang manampalataya. Kaya nga naligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. So naligtas ako hindi sa gawa. Sinunod ko na hindi sa gawa. Next question. Okay, next question ko. Okay. Yan bang utos na yan, ginagawa mo o hindi mo ginagawa? Ginawa ko na hindi sa gawa. Kasi ang response kasi, pwede mo tawagin yan na, for example, normal sa atin na ginawa mo ba? Ginawa gawin. Pamute po sa bagong pasok. Okay. Time stop mo na. Okay. Okay, next question, bro. Wala, hindi pa natapos, Russia. Hindi ka pa tapos. Sige bro. Proceed pa bro. 5 seconds po. Kaya sinabi ko sa iyo, kapag utos, for example, gagawin mo ba? Gawin mo, utusan kita na huwag mong gawin? O gagawin mo rin na huwag mong gawin? May mga ganun na senaryo
Next question. Merong binanggit si Pablo, si Kristo, na ang magkasala sa Holy Spirit ay hindi mapapatawad. Ang tanong ko sa iyo, yun bang hindi mapapatawad na kasalanan, maliligtas ba yun o hindi na maliligtas? Patawad? Sa akin kasi, kung hindi napapatawad, siyempre yan ligtas. Kasi hindi, pero para sa akin napapatawad, hindi ligtas. Kasi patawad, hindi ligtas. Kasi lahat ng ligtas, napatawad yan dahil kay Kristo. Yun ang stand namin. Next question. Next question. Okay, next question ka, no? Diyan sa Gawa 4, no? Hanggang 5, no? Sa Gawa 5, merong binabanggit dyan na mag-asawa, no? Si Ananias at saka si Sapphira. Sila, binanggit yan sila na sila ay mga sumasampalataya, no? So, ibig sabihin, ligtas na sila kasi sumasampalataya. Ang tanong ko ngayon, nung nagkasala sila, no? May pananampalataya sila, nagkasala sila dahil masama Time, bro. Ha? So, time na, bro. So, Sayang. Diyan nagtatapos Sayang. ang second stage ng sarap ating sagutin debate, nun, mga kapatid. Shoutout pala kay Paul Ignacio, kay Morge Estrada. Nung sinabi ang Ephesians 2:8 and 9, meron ng malinaw na posisyon ang mga sinabihan ni Paul. A, saved. B, settled with Christ in heaven. Shoutout din kay Larry Pepe. Amen, Pastor Jeramil. Go, go, go. Shoutout din kay Liluch. Ihagis mo sa apoy ng faith na may gawa o ang kaligtasang may mabubuting gawa. Shoutout din kay Enrique. Kung kaya pala nating maligtas sarili natin, bakit bumaba si Kristo? Jose Harold, 1 John po iyan, beloved. Shoutout din kay Jose Harold. Katulad ng kasama ni Kristo nung ipako sila sa krus. Yung isang tao roon, hindi siya gumawa ng mabuti para naligtas siya. Kundi, yung hope niya ay kay Kristo. Shoutout din kay Jacobe. Ayan, amen daw. Kay Janice, dalawa pala tagapagligtas niya. At sabi ni Jacobe, ilang percent kailangan gawa ng tao sa gawa ni Jesus para maligtas? Purely ang tao. At sabi ni Alfred, wala talagang kaayusan interpretation ng MCGU. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jeramil. 5 minutes bro, bilang negative. Your time start now. Okay. Magandang gabi mga kaibigan. Uulitin ko. Ando na naman siya kanina sa logic niya. Kapag susundin mo, gawa yun. Tingnan mo. Hindi siya makalusot. Bakit? Sinunod ko na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. I expect yan eh. Kaya hindi talaga kabutas, mga kaibigan. So first time hindi niya may buo logic eh. Mga kaibigan. So kaya sabi ko kanina sa presentation ko, yung debate style natin, huwag na sa mga ganyan. Yung mga nonsense na mga logic na yung pagsunod ay dapat gawa yan. Hindi ganun. Kasi kung pag-aralan, bro Sam, dapat alam mo yung etymology. Yung origin of words. Yung origin of words kasi, yung etymology kasi, yung origin of words, dapat alam mo yung usage niya. Hindi ibig sabihin, kapag inutusan ka, ang gawa dyan, gagawin, ibig sabihin nun, yung work na inanaisip mo ngayon, yung gusto mong ipalabas, hindi ganun. Kasi normal sa atin kapag, okay, gawin mo yan mga ganun ba? Pero may response na hindi gawa yung response niya. Kaya dito mga kaibigan, hindi naman dito sa utos ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan dito, yung response mo, maliligtas ba ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa? Anong sabi ng Biblia? Sa pamamagitan, yun ang response natin Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Tingnan mo mga kaibigan, nalito siya. Yan ang problema kapag mix yung, hindi ka nakapag-aral ng hermeneutics, yung mga rightly dividing. Yan talaga mangyayari, pinag-mix mo ngayon. Di ba? Nalito siya kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Di ba? Para sa judgment seat of Christ. Sa judgment seat of Christ kasi, ang harap diyan yung body of Christ. Malalim na kasi naaral yan, bro. Wala yan sa inyo Yung body of Christ kasi, yan ang mga ligtas na naturuan ni Apostle Paul in this dispensation of grace.
O alam mo ba ang dispensation of grace? Mga ganyan ang mga usapan. Kaya nga, kapag nakipag-debate kasi ako, kailangan kong i-level yung alam ko sa alam nyo. Para lang malaman nyo na mali kayo. What if, yung sinasabi ko dito about the doctrine of body of Christ, about the dispensation of the grace of God, na iba si Paul sa other 12 apostles. O paano yan? Mga kaibigan, alam nyo, it's time to, yung i-level up natin yung mga knowledge natin sa Biblia. Huwag yung palagik-lagik, yung utos ba yung, gawa ba yung utos dyan? Hindi ganun. Wala na tayo dyan. Anong ibig mong sabihin? Gawin mong yung nagsusuntukan yung nasa Biblia? Hindi ganun mga kaibigan. Mga kaibigan, malinaw na maligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? May gumawa. Mga kaibigan, kung kayo na ang bahala. Sagot kasi ni Sam kanina, maliligtas siya sa pamamagitan sa gawa ni Kristo. At maliligtas rin raw siya sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. So mga kaibigan, dalawa yung tagaligtas niya. Mahirap yun. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and life. Bakit? Siya yung offer ng Diyos as a gift for our salvation. Ulitin ko na naman ito, para sa lahat ng tagapakinig, hanggat hindi nyo kaya, talagang ayaw nyo kay Kristo. Bakit ayaw nyo sa faith? Kasi nga, mga kaibigan, iniisip nyo na kaya. Mga kaibigan, mahirap yan. Pansinin nyo, matagal ako sa sa BJMP. Karamihan doon, tinanong ko, ano ba ang kaligtasan ng tao? So, pamamagitan ng mabuting gawa. Ay nako, siguro wala lang 1% ang sumagot doon. So, karamihan pala doon ay sa mabuting gawa. So, ang kasamahan ni Sam ngayon, andun sa kulungan. Yun, karamihan doon, mabuting gawa yung aral nila. So, in short mga kaibigan, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Okay. So, nabali natin yung aral niya, no? Kasi tagapagligtas rin pala si Kristo. Kaso lang, tagapagligtas rin yung sarili niya. Yun ang problema lang doon. Dalawa na yung tagapagligtas niya. So, mga kaibigan, maraming salamat at sana isipan niya talaga yan. Kasi maraming maliligaw dyan sa aral na yan. Kasi that is, parang dinidisqualified yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Okay, maraming so, salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative final conclusion. At syempre dito din sa ating affirmative final conclusion. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So talagang nagkawindang-windangan no, yung mga pananalita ng ating kalaban. Hindi niya matutulan yung ating sinabi. Tinanong natin siya kanina kung utos ba ang manampalataya. Sabi niya, utos daw sa mga ayon siya. Nung tinanong ko siya kanina, ginagawa niya ba? Ang sabi niya, ginagawa niya daw pero hindi sa gawa. So, kayo na lang po mag-isip kung nasa katinoan pa ba yung ganung klaseng pananalita. No? Ginagawa daw niya pero hindi sa gawa. Ginagawa mo na para tapos sabi nung pang hindi sa gawa. So, ikaw mismo, no, niloloko mo lang ang sarili mo. Dahil alam mo mismo na pagka iniutos, no, pagka sinunod mo, gawa ang tawag dyan. Kaya kanina, nung tinanong ko siya, ano ang tawag dyan? Response daw. Ano yung response? Gawa rin ba o hindi? Hindi daw. Ano ang tawag doon? Wala. Blanco na siya. 'Di ba? Wala na siyang may sagot kung ano ang tawag pa doon. 'Di ba? Kasi gawa naman talaga yun. Ano mang bagay no, na response mo, gawa po yun. Ang walang gawa, yung walang response. Kaso may response ka, sabi mo eh. Hindi, gawa pala yun. So, kahit alam mo sarili mong gawa, hindi mo tinatanggap. Pero yung sarili mo lang talaga ang niloloko mo. Ngayon, tinatanong kita kanina pagdating doon sa 2 Corinto 5:10 na lahat ay hukuman no, ni Kristo. Sabi niya, mga ligtas na daw yan. Reward ang ibibigay dyan. No? So, bakit mayroong gumagawa ng masama doon? Gawain ba ng mga ligtas yung masama? O, paano ngayon yan? 'Di ba? So, pagdating pala doon sa hukuman ni Kristo, hindi na alam ng ating kapatid kung anong base na paghuhukom. 'Di ba? Yung binabanggit sa 2 Corinto 5:10, yan din yung binabanggit sa ni Kristo sa John 5:20-29. 'Di ba? Alangan ba naman magkaiba yan, 'di ba? Ang sabi, ang Diyos ay nagtalaga lamang ng isang araw sa paghuhukom.
O, di ba? So kung yung binanggit sa 28 na hukuman ayon sa gawa, mabuti man o masama, yun yung sa 29. Kaya hindi siya makasagot kanina, ano ba ang ire-reward ni Kristo sa mga gumagawa ng masama ayon sa 29? Wala. Tahimik siya, hindi siya makasagot. Bakit? Dahil alam niya si kanya sarili, kapag sasagot siya, no, para na rin sinuntok niya yung pagmumukha niya. Di po ba? So napakaliwanag po doon, pagdating pala ng panahon, ang gawa para talaga ang basihan ng paghuhukom, no? Maging yang pananampalataya ay isang uri ng gawa. Tingnan nyo yung nakapako sa cross. Sabi nila, hindi na raw kailangan ng gawa. Eh bakit hindi kasamang naligtas yung isa pa? Bakit yung isa lang? Di ba? Kasi kung hindi na kailangan ng gawa, dapat yung dalawang napako sa cross, ligtas yung dalawa na yun. Hindi kailangan ng gawa, si Kristo na bahala eh. Pero bakit yung isa lang? Kasi yung isa, gumawa pa yun ng mabuti. Kahit siya nakapako sa cross, meron pa siyang kakayanang gumawa ng mabuti. Alin yun? Yung pagsisisi sa kanyang kasalanan. Then inutos yan magsisi kayo. So sinunod ang isa, ginawa niya yung iniutos. So ibig sabihin, dahil sa gawa niya ngayon na nagsisi at sumampalataya siya, siya ay nalakip sa pagtubos na ginawa ni Kristo. So yun palang pagtubos na ginawa ni Kristo, no? Merong requirement yun para mapasok ka doon. Yun ang hindi alam ng ating kausap. Kasi para sa kanila, pagka sinabing gumawa ka, itakapagligtas mo na daw yung gawa. Mali, no? Yung gawa mo, yan yung requirements para iligtas ka ng tagapagligtas. Tandaan mo, ang tagapagligtas, no, meron siyang pinapasunod. Yun yung kanyang mga requirements. Kung hindi ka sumunod sa kanyang ipinapasunod, saan ang punta mo? Proverbs 14:12, di ba? Yung iniisip mong maganda na yung ginagawa mo, pero hindi naman pala iyan, no? Yung daan na pinapalakaran sa iyo ng Panginoon, kamatayan ang dulo. Pagka sinabing kamatayan, kapahamakan po yun, hindi po yun kaligtasan. Pero ang maliwanag, ikalawang Episo 2:10, no? Tayo'y ginawa niya para sa mabubuting gawa. So kung yung mabubuting gawa na iyon ay siyang susundin natin, no? Dahil yun naman talaga ang purpose ng Diyos para sa atin. So ilalakip niya tayo doon sa kaligtasang ginawa niya. Doon sa pagtubos na ginawa. Tandaan niyo po, kung hindi mo tatanggapin yung mga ipinangaral ni Kristo, no, hindi ka makakasama sa pagtubos, no, na ginawa niya sa cross. 'Di ba? Patunay diyan, no? Yung halimbawa, yung si Ananias, yung isang nakapako sa cross, hindi sila naligtas dahil hindi nila tinanggap at sinunod, no, yung gusto ng Diyos na gawin nila. No, kaya importante po talaga na gumawa tayo ng mabuti, yung binabanggit sa Episo 2:10, dahil sa mabuting gawa na yun, ang i-reward sa atin ng Panginoon pagdating ng araw ay buhay. John 5:29, yun ay ang kaligtasan. Kaya maliwanag po, no, hindi po napasobra ng ating kalaban. Ang ating itinatayong tema ngayon talagang tumayo, no, yung paksa natin na sa magitan ng mabuting gawa ay maliligtas tayo ng tagapagligtas natin. Salamat po sa lahat. Brother Rasha? Ano ba nangyari, bro? Naghang na naman yung live natin? So mga kapatid, dyan nagtatapos ang debate natin between MCGU and GLODC, mga kapatid, sa katauhan ni Samuel Tahuda and Jeramil ng negative, no? So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko munang bigyan ng time magpasalamat ang ating mga manonood at meron tayong halos kanina 30, ngayon 20, mga kapatid. Brother Sam, salamat ka muna, bro. Yes, marami pong salamat sa lahat na po nang nakapanood, no. Sa naway ay meron kayong natutunan na tamang aral po, no, sa gabi pong ito. At salamat din po kay Brother Rashan sa pagpaunlak dito sa page niya. At sa aking kaharap, no, na naging instrumento siya ng Diyos para maipahayag natin yung tunay na salita ng Diyos. So at
sa lahat po ng mga nakapanood, naway ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti na para hindi tayo maligaw ng daan. So, i-share nyo po yung ating mga ginagawang debate para makarating pa po no, doon sa iba pa na hindi nakapanood sa live ngayon. At sa mga ano ko po, sa mga sumusubaybay po sa akin, sundan nyo naman po sa aking YouTube channel. Nandun po ang mga debate ko lahat. No? Search nyo lang aking pangalan sa YouTube, Samuel Tahod. At salamat po sa Diyos no? Sa lahat. Brother Rasha. Okay, so dito tayo mga kapatid kay Brother Jeramil bro. Pasalamat bro. Okay po, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Shout out po sa mga kaibigan natin na mga faith aloners. Naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lang. So, spread the gospel mga kaibigan, huwag po tayo titigil sa pagturo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ang kaligtasan ay biyaya. So, ituro natin mga kaibigan na may tagapagligtas tayo. Kaya kailangan natin ang tagapagligtas. At alam naman natin as a jail officer na yung mga gumagawa ng mabuti ay ligtas na. Yun ay tayo. At karamihan sa yung mga gumagawa ng mabuti para maligtas as jail officer, andun sa kulungan ang dami. Kaya mga kaibigan, so salamat sa pakikinig nyo. Salamat Bro Sam, nang dahil sa iyo nalaman natin na hindi pala ang mabuting gawa ang tagapagligtas. So at kay Bro Rasha, salamat Bro Rasha. At dahil sa iyo nalaman talaga ng tao na hindi makapagligtas ang mabuting gawa. Bro Elmer, salamat dito sa loob ng group. Maraming salamat sa mga nakikinig. Maraming salamat. Okay. Thank you din sa lahat ng suporta ng Rasha TV. At syempre, kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista dito. Nandito si Samuel Tahuda ng MCGU. Walang inaatrasan to mga kapatid. Basta sa gabi lang. Ayan, pwede siya. At si Brother Jeramil din, syempre. At Rasha TV mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel at yung ating Facebook group, Rasha TV, at yung aking profile. You can follow me mga kapatid, Rasha Vista mga kapatid. At mag-PM kayo kung meron kayong gusto yung makipag-debate or podcast. So, yun. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. We're out. Okay. Na